Tuluyan ang na-expel sa Kamara si Kiko Barzaga matapos siyang ireklamo kaugnay sa ilang posts sa social media at sa naging asal niya bilang kongresista. Git ni Barzaga, ang Pangulo mismo ang nasa likod ng pagpapatalsik sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno, Aini Atienza. Okay naman, medyo gutom and I'm still recovering from my illness, nagkaubo, nagkasipon, but I'm getting healthier so I'm feeling good. Yan ang naging tugon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos ang desisyon ng Kamara na tuluyan na siyang patalsikin bilang kongresista. Sa botong 265 na pabor, 14 na tutol at 8 nag-abstain o walang boto. The findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Pinatawan na ng expulsion si Barzaga. Nag-ugat ang hatol sa reklamo ni House Deputy Speaker Janet Garin sa Ethics Committee laban kay Barzaga dahil sa aniyay disruptive at disorderly behavior ng batang kongresista. Kaugnay ito ng paulit-ulit na pagdudulot ng pagkaantala sa House proceedings, discourses o bastos na asal sa mga kapwa kongresista at mga posts sa social media na nila ay sumisira sa imahe ng Kamara. Kabilang sa sumang-ayon sa pagpapatalsik kay Barzaga ay si 2nd District Palawan Representative Jose Alvarez. May 15 post ni Pusang Inang Barzaga. Wala akong magawa. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Kontra naman dyan, si Caloocan Congressman Egay Erice. Pagpapatahimik raw ito sa mga hindi sang-ayon sa kanya. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan, gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Tila di naman ininda ni Barzaga ang pagkaka-expel sa Kamara, pero naninindigan daw siya sa mga naging pahayag niya laban sa Kongreso at sa buong gobyerno. Hirit pa niya, may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatalsik sa kanya. Utos talaga ito ng Malacanang at kung hindi sila susunod, baka matanggalan sila ng budget. Nang matanong kung ano ang pruweba niya, wala naman siyang mapresenta. Sa ngayon, may mga nagpapayo raw sa kanyang questionin ito sa korte. Well, ang sabi kasi, there are plenty of people referring me to, na I refer ko sa Supreme Court. I have no plans yet. Wala ka pang decision, pero it's open. Well, I'm open to everything. Magugunitang bago ma-expel ay 2 beses nang pinatawan ng 60-day suspension si Barzaga dahil sa kaliwat ka ng reklamo laban sa kanya. Inireklamo rin si Barzaga ng kanyang mga dating kasamahan sa National Unity Party dahil sa alegasyon ng umano'y pagtanggap ng suhol sa negosyanteng si Enrique Razon. Pero bago pa ma-expel, tila alam na ni Barzaga ang mangyayari sa kanya. Kanina, namamaalam siya sa kanyang mga kasamahan sa Kamara pero may hirit ng pang-aasar. So it's my last day in Congress. Okay. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, wag na masyadong magnakaw. Sige pa, tingin-tingin mo. Bye-bye mga crocodile. Bago ang sesyon sa plenaryo, naghain ng ethics complaint ang National Bureau of Investigation laban kay Barzaga. Nag-ugat ito sa mga social media posts ni Barzaga na inaakusahan ng NBI ng assassination noong shooting incident sa Senado noong May 11. Mismong si NBI Director Melvin Matibag ang personal na nagdala ng reklamo sa opisina ng Secretary General sa Kamara. Ayon pa kay Matibag, naghahanda na sila ng criminal complaint laban kay Barzaga na inaasahang ihain sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Amy Atienza, News 5.